Pwede bang itigil mo muna yung pag-iinom mo? Hindi ka pa kumakain. Ano bang pake mo? Bahala ka nga sa buhay mo. Kawawa sila, unti-unti na silang nawawalan ng tirahan. Mga anak, kakain na! Pa, doon ka nga, amoy alak! Doon, tsupi! Anak, hayaan mo muna yung tatay mo. Hindi pa yan kumakain kanina umaga kasi nga puro alak ang inuuna. Ma, masyado ka naman kasi mabait. Pagalitan mo kasi para itigil na niya yung pag-iinom niya. Ayon nga sa pananaliksik, ang mga epekto ng global warming ay hindi na mababawi para sa mga taong nabubuhay ngayon at lalala pa hanggat ang mga tao ay nagdaragdag ng mga greenhouse gases sa atmosfera. Pinapataas ng pagbabago ng klima ang dalas at lakas ng mga matinding kaganapan katulad ng mga baha, tagtuyot at bagyo na nagbabanta sa kalusugan at kaligtasan ng mga tao. Inaasahan din na tataas ang panganib ng mga sakit at kamatayan mula sa matinding init at mahinang kalidad ng hangin. Kaya kayong mga anak, maging disiplinado kayong tao. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na makakasira sa ating kalikasan. Kawawa naman tayong mga tao na maapektuhan ng climate change. Opo, Ma. Sa wakas, nasimulan na rin. Alam ko magiging successful ito, sir. May bagyo ba? Inabol ka ba ng mga aso? Sinasabi rito na may bagyong papasok ngayong gabi at nararapat na lumikas sa mga pamilyang marapit sa bundok o dagat dahil signal number 4 daw ito. Ako, kaya naman pala makulimlim na. Sandali at sasabihin kong tatay niyo. Eddie, kailangan na nating mag-evacuate. May papasok na bagyo ngayong gabi. Eddie, please makinig ka sa akin. May papasok na bagyo ngayong gabi at kailangan natin lumikas dahil paniguradong maapektuhan tayo. Ano ba? Ayokong umalis. Kung gusto nyo, kayo na lang. Eddie kasi, makinig ka naman. Wala ka nang ibang inatupag kundi uminom ng uminom. Gusto mo na bang mamatay, ha? Ano ba kasi yung pakialam mo? Iwan mo na lang ako.
talaga. Walang modo, walang kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Malis ka na, visit. Ako? Ako pa talaga? Ako na mag-isa nag-aasikaso rito sa bahay? Ako na mag-isa nag-aalaga sa mga anak natin? Putang ina naman! Huwag mong isumbat sa akin lahat dahil alam nating ikaw ang walang kwentang ama! Ma, ano? Ilikas ba tayo o hindi? Ayaw ng papa niyong lumikas tayo. Hindi ko naman siya maiwan dito mag-isa. Dahil baka kung anong mangyari sa kanya. Yun na nga ba sinasabi ko eh. Sobrang bait nyo kasi sa kanya, hindi ka na niya pinapakinggan. Bahan niyo lang ako mga anak ha. Ma, malakas ka. Di ba talaga tayo nalitas? Kakainis kasi si Papa. Puro alak yung naatupag. Wala na lang natupag, hindi uminom. Mga anak, kailangan natin lumikas. Tumataas ng tubig. Mauna na kayo. Babalikan ko pa ang tatay nyo. Mag-iingat kayo ha. Kayo nang bahala kay Bunso. Ma! Eddie, ano ba? Kailangan natin lumikas. Tumataas ng tubig. Diyos ko naman. Ma! Pa! Kunin mo ang tatay mo. Mauna na kayo at babalikan ko lang mga gamit at baka maanod. Pero ma, itaas na ang tubig. Kaya ko sarili ko anak. Bakit ka ba kasi naglasing? Mga anak, pasensya na kayo ah. Kasalanan mo to eh. Kung di ka lang sana lasing, hindi mamamatay si mama. Makakalikas din sana siya. Pa! Kuya, ano ba? Ano ba? Bitawan mo nga ako. Patawarin niyo ako. Aaminin ko, hindi ako naging mabuting ama sa inyo at hindi ako naging mabuting asawa sa nanay niyo. At kasalanan ko din kung bakit namatay ang nanay niyo. Alam kong hindi na maibabalik ang pagiging ko ng tawad sa buhay ng nanay niyo. Pero kahit ganon,
humingi pa rin ako ng kapatawaran mga anak. Pa! Patawad! Buhay ang nawala! Nang dahil sa'yo, wala na si Mama! Pa, buhay ang nawala pa. Maling sabihin to, pero sana kayo na lang yung namatay. Selfish mo talaga. Sinasarili mo lahat. Sige na nga, tulungan mo ko rito. Hindi ako marunong sa ganyang mga bagay. Pero gusto ko na kasing umalis sa evacuation center. Ako rin! Hindi ka nga tumutulong sa mga gawing bahay. Oo kaya. Kung kailan natatapos na ito, saka naman masisira. Visit na bagyo. Engineer, aware naman po kayo sa balita na tayo ang isa sa factor ng pagbaha sa ibaba. Wala akong pake. Ang gusto ko, matapos na ito. Samantala, isa sa mga sanhi ng matinding pagbaha sa lugar ay ang ginagawang proyekto sa kabundukan. Maraming puno ang pinutol para lang maipatayo ang infrastrukturang ito. Kaya naman matindi ang pagbaha sa lugar dahil walang mga puno para bawasan ang epekto ng bagyo. Yan ang literal na selfish. Hindi man lang nila iniisip kung ano magiging epekto nito sa atin. Tama ang nanay nyo. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakasira ng kalikasan. Kawawa naman tayong mga tao na maaapektuhan nito. Opo pa. Iniimbitahan ko kayong magtanim ng mga puno. Isa lamang ito sa paraan upang maiwasan ang pagbaha dito sa ating lugar. Magandang ideya yan. Totoo, kaya wag na ulit natin hayaan na maulit ang nangyari. Mga kapitbahay, tara na! Sama ko! Upang maiwasan ang pangyayaring ito, kinakailangan na pangalagaan ang ating kalikasan. Ugaliing linisin ang kapaligiran at huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Mahalaga rin ang pagtatanim ng mga puno, lalo na sa mga lugar na madalas bahain dahil malaking tulong ito para hindi agad bahain ang lugar. Tandaan, ang ating buhay ay nakasalalay sa atin. Mga anak, maraming salamat at binigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon upang itama ang pagkakamali ko. Alam kong matutuwa si Mama kapag nalaman niyang nagbago ka na, Pa. Pa, basta walang alak ha. Baho kasi ng alak eh. Uy, may group hug! Sali kami! Ang hirap para sa akin na ang huling pagtatagpo namin ng aking asawa, kami ay nagkaroon ng malalang alitan. Ang buhay pala ay hindi permanente. Kung alam ko lang sanang mangyayari ang mga nangyari, ay naging mabuting asawa at ama na lamang sana ako. Dahil sa pagpanaw ng aking asawa, itinigil ko ang pag-iinom at pinili kong tumayo bilang haligi ng tahanan. Ngayon ko naramdaman ang hirap ng pagtataguyod sa pamilya. Hinahanap ko ang kalinga ng isang asawa. Mayroon na akong puot at pagsisisi, ngunit wala na akong magagawa.
Kaya, pipilitin kong maging isang tunay na ama para sa aking mga anak. Sila ang buhay ko. Hindi ba't pangako sa'yo kailanman ang puso ko'y lagi sa'yo nakalaan. Wagas na pag-ibig ang tangi kong gabay patungo sa piling mo panghabang buhay. At bago pa magkatag